Kumusta mga kaibigan? Sana nagustuhan ninyo ang kwento natin kahapon ng umaga. Alam ko na marami kayong natutunan at naantig ang inyong damdamin. Ngayon, samahan niyo akong muli dahil may isa na naman akong kwentong ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Umupo kayo ng komportable, maghanda ng tasa ng kape at makinig sa isa na namang kwento na kapupulutan ng aral. Siguradong mapapaisip kayo at matututo pagkatapos nito. Ang pamagat ng aking kwento ngayong umaga ay ang salamin ng mundo. Umpisahan na natin. Sa isang tahimik na baryo, may isang kilalang pantas o isang wise man o isang taong malalim ang kaalaman na ang pangalan ay Mang Lino. Palagi siyang nilalapitan ng mga tao para humingi ng payo at aral sa buhay. Isang araw, isang lalaking nagngangalang Ramon ang dumating sa kanya, puno ng galit at hinanakit. "Maestro," pasigaw na sabi ni Ramon, "bakit ganito ang mundo? Ang mga kasamahan ko sa trabaho walang utang na loob. Ang mga anak ko at asawa ko puro sakim. Para bang walang matinong tao sa paligid ko. Lahat sila mali." Ngumiti si Mang Lino, tila alam na niya kung saan nanggagaling ang hinanakit ng lalaki. Ramon, alam mo ba ang kwento ng mahiwagang bahay na puno ng salamin?" Napatigil si Ramon at napatitig kay Mang Lino, sabik na malaman ang kwento. "Sa baryo natin may isang lumang bahay na may isang silid na may libu-libong salamin," kwento ni Mang Lino. Isang araw, may isang batang babae, si Mila, na pumasok sa loob ng silid. Nang makita niya ang sarili niya na napapalibutan ng libu-libong anyo ng kanyang sarili, siya ay natuwa. Kumikilos siya ng masaya, kumakaway at sumasayaw. Ang bawat anyo sa salamin ay gumagaya sa kanya. Tila baga siya'y napapaligiran ng mga kaibigan at sa bawat ngiti at tawa nagbabalik din ang kasiyahan sa kanya mula sa mga salamin. Tumaas ang boses ni Mang Lino, pinalalakas ang eksena ng kwento. "Ngunit Ramon, isang araw, isang lalaking tulad mo, si Lucio, ang pumasok sa parehong silid. Ngunit si Lucio ay puno ng galit at lungkot. Nang tumingin siya sa mga salamin, nakita niya ang libu-libong anyo na galit din sa kanya, mga nakakunot ang noo at nakatitig ng masama. Natakot siya, kaya't itinaas niya ang kanyang kamao, nag-aambang umatake. Lahat ng anyo sa salamin ay gayon din. Nakataas din ang mga kamao, handa siyang saktan. Puno ng tensyon at takot ang eksena habang patuloy na nagkukwento si Mang Lino. Umalis si Lucio na may takot sa kanyang puso. Iniisip na ang silid na iyon ang pinakamasamang lugar sa mundo. Ngunit ang hindi niya alam kung ano ang ipinakita niya sa mga salamin, iyon din ang isinukli sa kanya. Napaisip si Ramon, ngunit tahimik pa rin. Parang iniisip niya kung ano ang gustong iparating ni Mang Lino. Huminga ng malalim si Mang Lino at nagpatuloy. "Ramon, ang mundo ay parang silid ng mga salamin. Ano man ang ipakita natin dito, galit, hinanakit o kasiyahan, iyon din ang babalik sa atin. Kung nais mong baguhin ang nakikita mo sa mundo, simulan mo sa pagbabago ng nasa puso mo. Hindi ang mundo ang nagkakamali, kundi ang paraan ng pagtugon mo sa mundo." Mga kaibigan, ang aral na napulot natin sa kwentong ito, sa bawat aksyon at reaksyon natin sa buhay, may kahalintulad na tugon ang ibinibigay sa atin ng mundo. Kung nais nating makakita ng kabutihan at kasiyahan sa ating paligid, tayo mismo ang dapat magbigay nito. Ang galit ay laging babalik bilang galit at ang saya ay laging magbabalik bilang saya. Mga kaibigan, anong saloobin ninyo tungkol sa kwentong ito? Paano ninyo nakikita ang inyong sarili sa mga karakter na ito? Sa tingin ba ninyo tulad ni Mila, masaya at puno ng positibong enerhiya ang ipinapakita ninyo sa mundo? O baka naman tulad ni Lucio, may mga pagkakataon na ang hinanakit at galit ang bumabalik sa inyo dahil iyon ang inyong ipinalalabas. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay isang refleksyon ng ating mga saloobin, kilos at damdamin.
Kung anong ibinibigay natin sa mundo, iyon din ang babalik sa atin. Kaya't mahalagang tanungin ang ating sarili. Ano nga ba ang nakikita ko sa mga salamin ng aking buhay? Paano ko mababago ang aking pananaw upang makakita ng mas maganda at mas makulay na mundo? Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, mga kaibigan. Isipin natin kung anong mga refleksyon ng ating sarili ang nais nating makita sa bawat salamin ng ating buhay. Abangan ang susunod na kwento. Siguradong marami pa tayong matutuklasan at mapupulot na aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsuporta.